Okay, magandang araw po sa inyo mga taga Camarines Norte at taga Pilipinas, ano? So, mas mabuti pa siguro kaysa magkaroon ng World War III at saka World War IV, sunugin ng maaga itong bahay ni Wenceslao Q. Vinsons diyan sa bayan ng Vinsons, ano? Kasi pag hindi yan sinunog, ano, yung kasaysayan na yan, yung pamimigay niya ng history ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at pamimigay niya ng Philippine Revolution, pamimigay niya ng salita ng Pilipino at pamimigay niya sa bansang Pilipinas, ano, ng kasaysayan ng Philippine Revolution at Philippine Independence ay isa siya sa pinagsimulan ng maling history ng Camarines Norte, ano? So, ito po ang aklat ni Wenceslao Q. Vinsons at siya ay gumagawa, ano, mula pa nung siya ay panganak ay pangarap na ng kanyang mga magulang, na baguhin ang kasaysayan na sinasabi ni Dr. C. Rizal sa paragraph 4. Ano ba yung nasa paragraph 4 ng Mi Ultimo Adios, ano? Ang sinasabi ni Dr. C. Rizal ay meron siyang mga pangarap, ano? Noong siya ay bata pa. Mayroon siyang mga pangarap hanggang siya ay magbinata. Okay? Na sana makita ng mga Pilipino ng buong mundo ang sinasabi niya na jewel of the sea, ano? Hindi siya nangarap na makakita ng Malaysian Empire sa karagatan o Fujian Empire, ano? Yung Hokkien Empire na sinasabi. Okay? So dito pinaghahalo-halo niya ang lahat ng peking history na nasa utak niya, ano? So pinalalabas siya na siya ay honor student at mahusay, ano, valedictorian, ano? Pero yung kanyang pagiging valedictorian ay magdudulot ng ikatatlong World War III at ikaapat na World War III. Ikatatlong World War. Sabi World War III. Hindi ikatatlong apat na World War, no? At ikaapat na World War. Magkakaroon ng World War IV. Ano? Kasi kung World War III ay nanalo ang Taiwan sa tulong ng Amerika at nagkaroon ng kalayaan ang Taiwan at yan ang nagkontrol ng China, ano? Taiwan uli ang Taiwan naman ang magsasakop sa Pilipinas. Dahil sinasabi ng inchik dito na ito na ang Pilipino ay kinakailangan magkaroon ng new nationalism, ano? Yun ang sabi ni Wenceslao Q. Vinsons. Ano? So itong kwento na ito regarding national language, ano, ng Pilipinas, na ginawa nilang ang Pilipino ay language at hindi isang citizen o nationality, ano, ay malaking problema, ano, na kung ano-anong ginawa nila na ang Pilipino ay family of language ng Austronesian, ano, so naging pamilya na. So yan ay malaking kalokohan ng gumagawa ng history dito sa sinasabing Wikipedia, ano. So ito po ang background daw ng history ng Filipino language. Yan. So highlight natin na mabuti para maayos, ano. So yung Pilipino sa halip na gawing bansa, yung Pilipinas ay sa halip na gawing bansa ng Pilipino, ano, ay ginawang lugar ng multilingual state, ano, na yung multilingual state na yan na kinakapalooban ng maraming islands, ano, ng 7,641 islands ay hindi nila tinatanggap, ano,
na yan ay ah, nagkakaisang nation, no, ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ang gusto nila? Ay involved dito yung Hokkien, Japanese language, Sanskrit and Arabic na pinagmulan daw ah, ng sinasabing Malayo-Polynesian language. Okay, so yan po ay may kinalaman dito sa panggugulo ni Wenceslao Q. Vinsons, ano? Na ito ay miyembro ng Upsilon Sigma Pi fraternity sa UP, ano? At ito ay isang inchik na nagmamagaling, ano? Na pinalalabas niya na ang mga taga Camarines Norte, ang mga taga Bicol, ano? Na tulad ng ating mga ancestors ay mga bubo sa kasaysayan ng ating bansa. Okay? So siya ay isang komunismo, pro-komunista, ano? At pag nakita mo naman yan, na siya yung gumagawa ng history ng Intercollegiate Press. Ano, yung mga nagpapakalat na faking mga balita, ano, para ihayag sa buong Pilipinas ang kanyang nasa utak, no, personal na impormasyon na inimbento ng kanyang ancestors diyan sa China, ano, na pinupundahan ng China Bank, ano, mula pa noong 1920. Okay? From his personal fund to wield a strong and dynamic leadership among the youth, ano? So ito, pinalalabas niya na ang Daet Municipal Council ay mga tanga, ano? Dahil gusto nila na sirain yung monumento nila ni Dr. Jose Rizal dyan, ano? The first to be built in the Philippines, ano? So kunwari siya ay nagprotesta, siya yan nagsisimula, no? Dito nagsisimula yung pangluloko ni Winslow Q. Vinsons, ano? Na kunwari itong mga taga-Daet ay mga tanga at ito naman itong si Winslow Q. Vinsons ay matalino at siyang marunong na sumulat sa mga tanga na mga taga-Daet Camarines Norte na gustong wasakin ang monumento ni Dr. Jose Rizal, ano? So diyan nagsimula ang ating kasaysayan, ano, kay Dr. Jose Rizal at pinagmumukha niyang mangmang ang mga taga Camarines Norte. Okay? Pero mayroon siyang malaking balak tungkol doon sa kanyang sinasabing pag-aakusa sa mga taga-Daet, ano? Ano ang gusto niya? Nandito po sa sinasabi nito sa 1931 hanggang 1935, ano? Nanalo daw siya ng gold medal and oratory for his peace. Ano? Malaysia Irredenta. Yan po yung mukha ng 9 line. Na kung saan ay kanyang ipaniwanag ang kanyang pangarap para magkaroon ng pagkakaisa, ano, ang empire ng Malaysian people, ano? So, meron daw ng empire ng Malaysian people, ano? So ang sinasabi po ng empire ng Malaysian people ay ito, ano? Yang lahat ng mga nakapaligid na bansang 'yan, ano? Kaya tuloy nagkakagulo, ano? Ang Vietnam gustong sakupin ng China, ano? So lahat 'yan gustong sakupin ng China dahil kay Wenceslao Q. Vinsons, ano, isang inchik na writer ng mga kabulaanan ni Mao Zedong, ano? Okay, so ito pa. Ang sabi dito, ano? Between 1931 and 1932, ano? So, ang sabi dito ay he advocated for the adoption of common language. Ano? So dito na papasok yung gusto ng inchik na
dito na papasok itong sinasabi niya new nationalism at saka new language, ano? Okay? Okay, magkakaroon ng unified empire ng Malaysian. So, pagka natin ng kulay blue. Sorry. Yan. Para magtama, no? So, gusto niya magkaroon ng unified empire ang Malaysian people, ano? Yung po nung panahon ng 1896, walang Malaysian people hanggang nagkaroon ng after World War II, ano? Wala pang Malaysian people. Kaya itong sulat niyang ito ay sinulat niya ito after World War II. Wala pa yung China. Meron ng China 1949, ano? Kasi 1946 ay nagkaroon tayo ng Independence Day. Independence, ano? Oo. July 4, 1946, nagkaroon tayong independence sa Amerika, ano? So ngayon, nagsulat naman ito ng another revolution or revolutionary government na ngayon ay ating dinadanas, ano? So ngayon, ipinagko-connect na ng mga kabataang makabayan ng province of China na yung Malaysian Empire people ay actually pangarap yan ni Wenceslao Q. Vinson, ano? At yan actually ay aktibong kasaysayan ngayon, ano, 2025, ano, mula nung 2024 nang mahalal diyan yung isang aktivista ng UP na si Eleanor, no? Ferrer Segundo, ano? So kapwa advocate yan ng Malaysian Empire dahil siya ang nagpagawa ng renovation ng Wenceslao Q. Vinson Shrine diyan sa bayan ng Binsons, ano? So ang bayan po ng Binsons, to remind you, ay hindi po yan existing. Ano? Wala yan noong panahon, ano? Kahit tingnan ninyo ang LC 456 Project 4, ano, ng Camarines Norte, diyan sa land classification ng NAMREA, ay wala kang makikitang bayan ng Vinsons, ano, hanggang 1981. Kasi 1981 ay mapa pa rin ng Indan ang nandun. Ano, hanggang ngayon, ano, kahit ngayon, hanggang ngayon ay hindi pa nababago yung mapa ng Indan, ano? Hindi pa nababago, ano? Kaya yung kababago ng kasaysayan ng Pilipinas ay nagkakaroon ng kaguluhan, ano, sa Pasipiko. So ano sabi niya? He advocated the adoption of a common language, ano, Malay. So ang gusto niya na ang pangarap niya, ano, para sa mga Pilipino ay magkaroon ng unified empire ng Malaysian people, ano? At gusto niya na tayo ay magsalita ng Malay. Ngayon, saan galing daw ang Malay? Galing daw sa Taiwan. Kaya pag nanalo sa gera ngayon, ano, World War III, halimbawa lang, magkaroon ng World War III, at hindi pa nasusunog yung bayan ng yang bahay, ano, ni Vinsons, ni Wenceslao Q. Vinsons, ano, at nanalo ang Taiwan sa gera, na ipanalo ng Pilipino at ng Amerikano laban sa China, ba? Ang China naman ang Taiwan naman magki-claim sa Pilipinas ay amin ang ano, Malaysian Empire namin ito. Ano, magkakagurulo na naman tayo dahil sa pangarap nitong tanga na kabataang makabayan na ito na si Wenceslao Q. Vinsons na mamamatay tao. Bakit natin nasabing mamamatay tao? Kasi binura niya yung birth of origin ng ating mga ancestors dyan sa bayan ng Indan. At pinalalabas niya, nagaling sa kanya yung mga ancestors natin. Ipinanganak ay kay Vinsons. Ano? So, ganun yan. So, ngayon, ito pa ang sinasabi niya, ano? To overcome the frailties of the brown people. Ano?
So, anong ibig sabihin ng frailties? So, ang frailties po, ang word na frailties ay kahinaan. Ano? So, ang gusto ni Wenceslao Q. Vincent dito ay pinalalabas niya na mangmang ang mga Pilipino, mahina, ano? Very, anong talagang siya ay, yung pagkakasulat niya, ano, ay siya masyado racist, ano? Anong klaseng bayani na racist? Para daw yung mga kahinaan nating mga brown people, mga Pilipino, kasi inchik nga siya eh. White people siya. Ano? Eh mawala daw yung ating mga kahinaan. So, ibig sabihin, mas gusto niya maging Malaysia, ano? Oh. At kinakailangan daw na kailangan daw natin, ano? At napakahalaga, ano? Sa ating identity, ano? Sa ating race of people, ano? So yung mong Malay ba, Malay language ba ay race of people, ano? So diyan tayo magkakaproblema sa sinabi ni Dr. Rosie Rizal, ano? So ayon kay Dr. Rosie Rizal po, ano, ay hindi po Malay language ang Pilipino, ano? Ang Pilipino po, sabi ni Dr. Rosie Rizal, ay nationality, hindi common Malay language. Okay, so i-highlight po natin. So, ginawa niya, yung Pilipino, ay ginawa niyang Malay language, ano? Okay? So, dito na pumapasok yung 9 dash line, ano? Kasi gusto niya pagkaisahin, ano, na ang mga Pilipino, ano, at ang mga brown people, ano, diyan sa Pacific Islands, ah, ay magkaroon ng new nationalism, ano? So, ang gusto niya, yung Malaysian, Brunei Darussalam, yung lahat ng binabaybay ng 9 dash line, ano, na ipinapaliwanag dito sa sinasabing multi-language, ay magkaroon ng redemption, ano, yung katubusan, ano, kumbaga yung racial discrimination natin, dahil tayo ay brown people, ay hindi sa atin bagay maging Pilipino, ano, bagay sa atin maging Malay. Okay? Kasi lahat ng nasa paligid naman natin ay brown din, magsalita na lang tayo ng Malay language. O yun ang gusto niya, ano? Okay? So siya rin yung nag-organize, ano, ng sinasabing Pan-Malayan Movement. Okay? A miniature League of Malayan Brotherhood. No, League dito naman sa atin, League of Filipino People, ano? Yung League of Filipino Children, LFS, League of Filipino Youth, ano? LFS, League of Filipino Student, ano? So sa Malaysia naman, o sa Malay, meron namang League of Malayan Brotherhood. Yun na student, composed of select student. So yung mga dami, ano, from, in Manila, from the Philippines, Siam, and Malay Peninsula, and the Dutch Indies. So umabot na doon sa sinasabing Polynesia, ano. Okay? So, ang sinabi niya ay meron silang Malay ceremonial language, ano. Okay? So, alam natin na itong mga loko-loko na ito na mga inchik, ano, ang may pakana nitong 9 dash line, ano. So, pag inunawa natin, ano, ay pinalalabas niya na ang Pilipinas ay hindi isang bansa, ano. Pinalabas niya na multicultural language. Okay?
Ang Pilipino ay hindi binubuo ng 7,641 islands. Ano, binubuo siya ng multi-state language. At yung language na yon ay kasama itong sinasabing Hokkien, no? Japanese. Okay, so dito natin i-umpisahan. Okay, yung Malay language daw, no? Ay originally nagsimula sa Arabic. Pinaghalo-halong Arabic, Sanskrit, Hokkien. Yun po yung paborito niya, salita ng Chinese, dyan sa Fujian, ano? At Japanese. So, ganyan ang ginawa nila. Ano? So, ulitin natin na, the Philippines is a multilingual state. No? Hindi na bansa, ano? With 175 living languages. Okay? So, ang ginawa nila, yung 6 milyong Pilipino, kinonvert nila na living languages of languages that descend from common Malayan language. Ano? So, ibig sabihin, ang Pilipino ay mga lingwahe sa Pilipinas. Ano? Ang Pilipinas ay mga salita. Ano? Ay 175 na salita. Ang Pilipino ay 175 na mga wika na nagsimula. Nagsimula, ano? Mula sa Malayo-Polynesian language. Due to the Austronesian migration from Taiwan. Okay? So, yung Austronesian language daw, ano, ay yung language na nag-descend mula sa Taiwan. No? So, magkakaproblema naman tayo pagkatapos ng giyera ng Taiwan China at natalo kunwari yung China, ano, laban sa giyera, okay? Laban sa giyera ng Amerikano at ng Pilipino, kung sino man, ng Indonesia o ng Allied Forces, ano, ay pagkatapos nanalo ang Taiwan sa giyera, Taiwan naman ang mag-aangkin sa sinasabing Malaysia Irredenta. So, yan ay advanced na plano nito mga inchik na ito, ano? So, yan po ay ating pong nililinaw, ano, dahil hindi ganyan ang kasaysayan, ano? Kaya itong si Wenceslao Cubensons, kaysa sa magkaroon ng digmaan, ano, ay yan na lang kanyang bahay dyan sa Binsos, ang sunugin niya. Bakit kinakailangan sunugin? Kasi binuran niya yung bayan ng Indan. Ano? So, malaki po ang pagkakaiba ng nationalism ni Dr. Jose Rizal sa sinasabing nationalism ni Wenceslao Cubensons, ano? Na sa halip na ang bayan ng Indan ay i-preserve niya, ay pinagbintangan niya pa ang lahat ng mga taga-Daet na gustong ipa-demolish yung monumento ni Dr. Jose Rizal, ano? So, yan po ay mga drama lamang nila. Dahil kung talagang i-demolish yan ng mga taga-Daet, hindi dapat wala na yan, ano? Ang nandyan, nakatayo, at i-demolish niya, ano? I-demolish niya mismo ay yung bayan ng Indan at pinaltan niya ng pangalan niya para i-promote naman itong Malaysian nationalism, ano? Na ang author niyan ay walang iba kung hindi ang tatay ni Gloria Macapagal Arroyo na nagsasabi naman sa Shanghai ng lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas ay lahing inchik. Ano? At yang si Diosdado Macapagal ay co-author ng sinasabing Malaysia Irredenta. Kabilang si Marcos Sr. at itong si Dick Gordon. Okay, so yan po ang drama ng mga Chikwa o Inchik, ano? So, ang nangyayari dito ay ito po ang kinalabasan ng Malaysia Irredenta, ano? 9 dash line, ano?
Dahil ang ginagawa ng mga Inchik ay pinagbubuklod niya ang history ng Camarines Norte sa history ng Malaysia. Ano? Okay? At ito namang mga Fujian Chinese, nakakutsaba niya dyan sa University of the Philippines, pinagbubuklod naman niya ay yung province of Fujian at saka Laguna sa pamamagitan ni Domingo Lamco. At yun na yun salitang Hokkien. Okay. So yun salitang Malay naman ay magsisimula naman sa Malaysia patungo sa Camarines Norte. Ano? At yung Arabic naman na sinasabi niya ay yun na yung tungkol sa Moro, bangsa Moro na gusto nilang maghiwalay sa Pilipinas dahil Moro daw sila na galing dito sa Malay, sa Malay. So pinagdudugtong naman nila yung history ng Islamic faith nitong Paduka Pahala. So si Paduka Pahala ay history naman ng Arab ang kanyang ipinopromote na ikabit naman ang history ng pananampalataya ng Shandong Sultanate of Shandong in Sulu dito upang ang buong Luzon, Visayas at Mindanao, ang founding father ay the famed names of the ancestors of China or ancestry of Chinese. So ang mangyayari diyan ay Malayo-Polynesian Chinese. At pinalalabas dito nitong yung pinakmatalinong magnanakaw ng birthplace ng ating ancestors diyan sa Camarines Norte, sa bayan ng Indan, si Winslow Cuvinsons, ay siya ang historian ng Nine Dash Line. Okay, yung pinakamatalinong historian ni Diosdado Macapagal. So yan ang history na ini-inject sa atin ngayon. So Nine Dash Line, pero yan ay hidden word sa Malaysia Irredenta. Okay, so ngayon po, yan po yung mapa. Pumunta kayo sa bahay ni Winslow Cuvinsons, yan ang makikita ninyo. At illegally, criminally, yung mga bayaning namatay na World War II, na mga kamag-anakan natin dyan sa Camarines Norte, ay ginagawa niyang Malaysian, nakadisplay lahat ng kanilang pangalan, at nanghihingi pa sila ng mga litrato, ng mga namatay na bayanin. Ang pinaglaban ay Pilipinas at hindi Malaysia. Ay lumalabas na yung mga tao walang kaalam-alam ang kanilang mga pamilya, pati yung mga namatay na bayani na nasa libingan ng mga bayani dyan sa Fort Santiago, Fort Bonifacio, ay ginawa nilang Malaysia, nakadisplay lahat doon na nakatanaw dito facing the Nine Dash Line na wala pong katotohanan na sila nangarap maging Malaysian people. So dapat ay sunugin na lang yan kasi kaysa magkaroon tayo ng World War III and World War IV. Sunugin na lang yung bahay ni Winslow Cuvinsons dahil puro kasinungalingan ang pinaggagawa niyan. So yan pong sulat niyan ang pasimuno ng pagkakaroon ng kaguluhan ng mga tao dito sa Pacific Islands. Yung pagiging martyr mo na hindi naman, wala namang kinalaman si Dr. Jose Rizal, sa sinasabi niya. Ang mga sinulat ni Dr. Jose Rizal ay hindi sulat mula sa isang Chinese. Yan po ang ating paninindigan. Hindi po inchik ang ating pambansang bayani. Okay? At hindi po siya namatay para sa bayan ng Bingsons. Hindi siya namatay para sa bayan ng Binyan o namatay siya sa bayan ng Cavite, sa Kawit. So wala pong namatay na Pilipino. Dito po sa sulat ni Dr. Jose Rizal ay isa lang bansa ang lugar na kanilang kinamatyan. At sabi ni Dr. Jose Rizal ay itong mga childhood friend niya na namatay. Saan ba sila namatay? Okay. Yung mga childhood friend ni Dr. Jose Rizal na sinasabi niya, nasabi niya, in the home now lost. Ito po yan. Namatay daw po yan.
dito sa lupain ng Pilipinas. Okay? Dito po yung sinasabi ni Dr. Jose Rizal, na yung kanyang nawalang tahanan ng kanyang lahi. Sinasabi kasi ni Dr. Jose Rizal ay hindi tahanan ng language ang Pilipinas, tahanan ng kanyang lahi. Okay? Yan pong mga taong yan, nakasamahan ni Dr. Jose Rizal, ay namatay dahil sa pagtatanggol, hindi sa Malaysian language. Namatay sila sa pagtatanggol sa ating tahanan at sa ating bansa. Okay? Lahat po sila ay namatay para sa ating tahanan at para sa ating bansa. Ang unang namatay at nagbigay ng buhay para sa ating tahanan at bansa ay walang iba kung hindi si Dr. Jose Rizal. Kaya siya ang nararapat na unang presidente ng Pilipinas. Hindi siya pwedeng maging presidente ng bayan ng ancestors of province of China. Dahil hindi naman niya tinawag na bayan ng Fujian province ang Pilipinas. Okay? Ayusin natin ang arrangement para maintindihan itong mga inchik, yung pamimiki ng kanilang ancestors, Okay. So, sinasabi ni Dr. Jose Rizal dito, okay, pag-iitin natin, na hindi siya namatay sa dila ng inchik. Okay? Namatay siya, si Dr. Jose Rizal, sa lupain ng kanyang bansa. Kaya tanga itong si Wenceslao Q. Vinson, isang mangmang na dapat hindi ginagawang bayani. So sabi ni Dr. Jose Rizal, bago sila makipaglaban, in the fields of battle, we gave you their lives. We give you our lives. We give you ourselves. We surrender ourselves to you. Bakit kinakailang isuko ng mga bayani at ibigay ang kanilang buhay sa bansa niya? Ay dahil ito ay hindi language ng Malaysian, Arabic, Sanskrit at Hokkien at Japanese. Hindi ito language. Ang sabi ito ay nawawalang lupain ng ating bansa. Hindi nawawalang salita ng Malayo-Polynesian. So yung katangahan sa pagbabasa na sulat ni Dr. Jose Rizal, doon nagsimula yung kamangmangan, nitong mga inchik. So ibig sabihin na ang mga inchik talaga ay walang kaalam-alam sa pagkatao natin, mga Pilipino. Ganun yan. Kasi ang sinasabing pagkatao, hindi mo pwedeng ilagay sa isang language. Kasi ang salitang Eden, ay pagkatao agad ang nandyan. Mga taong nilalang ng Diyos sa isang lupain, ang meaning niyan. Paalam, minamahal kong bansa, kami ay mga taong nilalang ng Diyos mula sa isang lupain. At yun ay nawala sa amin. Okay, ibig sabihin nun. At kasamang nawala sa amin, ay itong aming mga childhood friend. So, nawala sila, it's because of war. Nagkaroon ng giyera para sa pagkuha ng ating bansa. Okay? Para kunin ang ating bansa. Hindi para manghingi ng pangalan ni King Philip. Okay? So, yan. Namatay sila para sa ating bansa.
So, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal, ang mga Pilipino ay hindi multilingual language. Ano? Siya ay nagkakaisang bansa. Ano? Hindi siya pwedeng maging state ng Japanese, Hokkien, Sanskrit, Arab. Ano? Kasi ang salitang Eden ay, ang ibig sabihin niyan ay birth of our origin, birth of Filipino soul. Ano? So, ipiniliwanag niya ni Dr. Jose Rizal dito na ang salitang Eden ay enchanted land. Ano, hindi po yan alphabet ng Arab, Sanskrit, Hokkien, Japanese, Malay. Ano? Ang salitang Eden ay walang kinalaman, hindi po yan foreign language. Ano, yan po ay description ng lupain or enchanted land of our home and country. Ano? Okay, pinaliwanag ni Dr. Jose Rizal na ang salitang Eden na pinapaliwanag niya dito ay lupain or enchanted land ng kanyang bansa. Ano? At maliwanag na sinasabi niya na ang enchanted land ng kanyang bansa ay enchanted land ng Pilipinas o lupain ng Pilipinas na nasa rehiyon ng araw. Ano? Nandyan sa rehiyon ng araw. At bukod sa nasa rehiyon ng araw, ano, yung minamahal niyang bansa nung sila'y nakikipaglaban sa digmaan, yan, di ba? Ay nasa ilalim ng isang atmosphere. Ano? So, ang tinutukoy lagi dyan ay isang lugar, ano, na lupain ng ating Diyos. Hindi po yan multilingual state. Ano, lupain ng ating Diyos. Ang Diyos ay iisa lang. Ang bansa ay isa lang. Ang Pilipino ay isang nationality. Kaya hindi pwedeng tawaging multilingual state ng mga plunderer ng sinasabing resources natin. Ano? So, ipinapasok kasi nila dyan yung Yakuza o yung Fujian Chinese Triad at saka mga Indian businessman pati Arab businessman, ano, para nakawin yung sovereignty, mga resources at kung ano-ano pa at pagpasapasahan ng Pilipinas, ano. Ganon ang ibig sabihin nitong si Wenceslao Q. Vinson. Yan lahat yan ay idea ni Wenceslao Q. Vinson, ni Diosdado Macapagal, ano, at saka ni Duterte, kasi ang implementing body niyan ay si Duterte at saka itong si Gloria Macapagal. Pero ang pagsusulat ng peking kasaysayan ay sinusulat yan kung sino maging presidente mula sa Kabataan Makabayan, magsimula kay Emilio Aguinaldo hanggang dumating si Gloria Arroyo at si Duterte. Ano? So itong maliban lang ito sa Marcos at medyo nalinawan yata ang isip. Ano? Dahil mali yung ginawa ng kanyang tatay. Ano? Dahil sumali siya diyan sa Mapilindo. Ano? So maaaring nauto din siya, ano, ng mga matatalinong tanga at apo ng mga gahaman diyan sa University of the Philippines. Ano? So ngayon ay may kagustuhan na baguhin ang kasaysayang Pilipinas ay yung mga lawyers daw na mula sa province of China, ano, na gustong mamatay sa bayan ng Malaysia, na meron silang Malay language. Ano? So walang kinalaman ng Malay language sa kasaysayan ng 1896 Philippine Revolution. Ano? Kahit ang Philippine Revolution ay hindi pagtawag sa Malaysian para tubusin tayo ng Malay, tubusin tayo ng Arabs, tubusin tayo ng walang sinasabi diyan na ang pinakipaglaban nila ay language ng Malaysian, ano? Ang pinaglaban nila diyan ay lupain ng Pilipinas. Di po ba? Malinaw. At sila ay hindi nagpaalam na yung Diyos at yung bansa nila ay gawing childhood friend ng
sinasabing mga foreigner. Ano? Okay? Nagkaroon siya ng kaibigang foreigner pero hindi nila hindi nila ginawang childhood friend ang kanilang ah, bansa. Ano, hindi na tinawag na yung Pilipinas ay countrymen o Chinese beloved ancestry. Ano? Maliwanag na sinabi nila Dr. Si Rizal na ang mga Pilipino ay hindi multilingual language ng 175 languages that descended from Taiwan, ano, na tinawag na Austronesian. Hindi po nakatira sa Austronesian language ang mga Pilipino, ano. Yung pong sinasabing kabataan makabayan ang gustong tumira doon sa sinasabing Taiwan at sa Austronesian language, ano. Dito wala kang makikita na Pilipino na nakatira, ano, sa lupain ng Austronesian, ano. Ang sinasabi dito sila ay nasa lupain ng Diyos sa ating bansa, ano. Iyon po ang malinaw na ipinapaliwanag ni Dr. Si Rizal sa paragraph 1 at dito sa paragraph 13, ano. Sinuko ni Dr. Si Rizal ang kanyang buhay sa lupain ng Diyos dito sa ating bansa. At makikita natin naman dito na tinawag ni Dr. Si Rizal ay hindi yung language ng Malay o language ni Diosdado Macapagal o language ni Emilio Aguinaldo, ano. Ang sinabi ni Dr. Si Rizal, "Oh country, pray to God." Ano, ang tinawag niya ay bansa niya. Na kung saan ang mga Pilipino ay inhabitant doon sa loob ng bansa niya, ano. So wala pong Malayo Polynesia na nagtitira sa bansa niya, ano. So diyan po yung mga kamangmanga ng kabataan makabayan of the province of China, diyan nagsimula ang pangluloko diyan sa University of the Philippines, ano, nitong mga inchik na nag-infiltrate sa ating society, ano, para manggancho, manloko at kung ano-ano pang pambubudol. So ang totoo po dito, ang gustong maging multilingual language, ano, ay itong si Domingo Lamco, ano. Okay. Yan ang pasimuno ng lahat, ano, yung pamimigay niya na 9 line, ano, ginawa niyang asawa yung Pilipinas, ano. Kaya tinatanong siya ni Dr. Si Rizal, ano. Sabi ni Dr. Si Rizal, Mr. Kiyinan, in line 1 and 2 of paragraph 1 and line 1 and 2 of paragraph 13, ano, who was our lost Eden under the sky of the region of the sun? Do you know the dignity of your birth? Kaya ang sagot naman itong si Kiyenan, ano ang sabi niya? Ang sagot niya, ano? Oh, apo ko. Sabi niya, we have to look back to province of Bayan. Yung Bayang Magiliw daw, kinakailangan lumingon sa probinsya ng China, sa Fujian. Aminin mo, sabihin mo sa buong mundo na yung nawawalang Eden, siya yung nawawala kong asawa sa Binyan, Laguna. Ano? Magkasama kami yan. Minsan namamasyal kami sa Calamba, Laguna ni Lost Eden. Siya yung asawa ko by blood infusion in the sea. Pagkatapos mong mamatay at magsakripisyo sa aking bayan, yung Lost Eden ay sumiping sa akin magpasawalang hanggan. So yun yung sinasabi natin, mga taong hindi nakakabalik sa kanilang patutunguhan kasi illegal immigrant, hindi nalalaman kung ano yung salitang Eden, ano. Akala siguro ay Arabic language ang Eden, ano. So ganun, nagka-problema na. So iniisip nila na Arabic language, Malay, Hokkien at Japanese language yung salitang Eden, ano.
So ang Pilipinas ay hindi naging multilingual language, ano? Naging isang lupain lang, ano? Farewell beloved country, our lost Eden, ano? Paalam minamahal kong bansa, ikaw ay ang aming nag-iisang lupain ng aming bansa, ano? At ikaw ay enchanted land ng aming Diyos. Okay? So dito sa sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay hindi totoo na ang Pilipinas ay multilingual state, ano? Sabi ni Dr. Jose Rizal, ang Pilipinas ay may isang inhabitant lamang. Okay? So, dito natin ilagay. Kaya may isang inhabitant lang ang Pilipino. Okay? At sila ay tao. Hindi siya language. You know? Sila ay nagtatanggol sa Pilipinas. Ano? So, yung inhabitant na yan, may isang bansa at yan ay sinasabing lupain. Ang Pilipinas ay lupain, kaya tinawag ni Dr. Rizal na Eden. Ang Pilipino lamang ang sinasabing inhabitant, ano, hindi kasama yung Japanese, Hokkien, Sanskrit at Arabic, ano? At sila ay hindi galing sa Taiwan, ano? Galing lang sa isang lupain. Ano? At sila ay may sariling salita bago dumating ang Inchik. May sariling wika. Okay? May sariling salita, no? May sariling wika, may sariling salita at sila ay nakatira lamang sa isang bansa, ano? So maliwanag na 'yan ang pinipiki, ano, ng sinasabing ancestors of Chinese na nagsasalita ng iba-ibang dialect, ano? So silang nagsasalita ng iba't ibang dialect. Ano, si Dr. Jose Rizal, isang dialect lang pinanindigan, lupain ng Diyos ang ating bansa at ang mga Pilipino sa kanilang bansa ay educated people. Ano? Okay, wala siyang pinaglalaban na independence of multilingual language. Ano? Sinasabi niya, independence of our country. Okay? At sa bansa niya ay wala silang mother na galing sa Malay. Ano? Galing sa Malay language, ano? Kundi sa totoong ina, ano? Okay? Na marunong sa kanilang kultura, ano? At sinasabi dito na sila yung tinatawag na Young Filipino Nation. At sila ay hindi binubuo ng 175 living language, ano? Sila ay binubuo ng 6 milyong Pilipino, ano? Wala pong 6 million language nung panahon, ano? Kaya baka mapuno na ang Pilipinas ng ano, pati language ng kung anong tribo ay ihalo na sa Pilipinas. Ano, so hindi po ganyan ang pag-iintindi ng sulat na yung language ng Inchik ay ihalo nila dito sa Pilipinas, ano? Pati language ng Hokkien, ano? So ang sinasabing Pilipino ay race of people, ano? Hindi yan language of people, kundi race of people. Okay? At yung Malays, ano, hindi yan language. Race din po yan ng people. Pero nasa ibang bansa. May sarili din silang government, ano? Meron sarili silang standard, ano, ng mga batas. Okay? Meron silang sariling pamilya at meron silang kinikilalang ibang Diyos, ano? So, ang sinasabi ni Dr. Jose Rizal ay siya ay merong bansa na Pilipinas na Diyos ang naghahari sa kanyang pamilya, ano? Okay? At Diyos ang naghahari sa kanyang bansa. Nasa line 5 of paragraph 8, ano? O country, pray to God. Line 5 of paragraph 8 ng New Timotheus. Pagdating sa line 5 ng paragraph 13, sabi ni Dr. Jose Rizal,
I leave you, all my parents, my loves, in a place where faith does not kill, where the one who reign is God. Ano? So ang pamilya ni Dr. Jose Rizal ay hindi multilingual language. Ano? They are young Filipino people and they have generations. Ano? Sila ay mayroong grandparents. Pag sinabing grandparents, ipinanganak yun sa Pilipinas mula sa lupain ng Diyos at hindi sa lingwahe ng Japanese, Hokkien, Sanskrit, Arabic. Ano? So, yung mga fake historia niyan na dapat tanggalin na yan para hindi na magkaroon ng World War IV. Ano? Tanggalin na yung history ng Taiwan at magkakagurulo na naman tayo niyan. At yung mga bayani na peke, sunugin na yung mga bahay nila. Ano? Dahil wala silang silbi sa sangkatauhan kundi manggulo ng tao at maraming mamamatay kapag hindi binura ang kasaysayan ng mga makabayan of the province of China. Dahil ang problema sa buong mundo